So, ayun, almost 1 week mahigit nakalipas after nating i-set up 'tong tank natin na hindi ko lang rin na-upload kaagad 'no. So, ito na yung kadugtong niya nung pag-setup natin ng under sump. So, mapapansin niyo mahina pa rin yung, return ng tubig sa aking tank 'no. Pero yung ginawa nating DIY na automatic overflow, gumagana naman talaga siya ng 100%, wala pa siyang palya. Bale ito lang. And then, actually nung pagka-setup natin nun na mahina nga yung return, so pinalitan ko muna ito ng hose para mas kaya niyang iangat yung tubig. Bale, mas napalakas natin yung nakaraang return nung pinalitan natin ito ng hose instead na dito sa pipe natin paganahin. So, bale yan lang yung lakas niya pagka yan yung gamit. And then, after nun, bumili ako ng panibagong water pump na submersible. So, yan, bubili na rin ako ng mga medyas na crush coral, saka itong bucky rolls. Tapos nilipat ko na rin itong mga porous ring. And then, nung nilipat ko yung porous ring na yan, yung mga medyas ko, actually nagka-problema itong tank. Nagkaroon tayo ng bacterial bloom dahil nga nabulabog natin yung filter medyas kung saan nandun yung mga beneficial bacteria. Kaya, yun, nabulabog to. Pero bago yun, bumili muna ako ng panibago ng another na submersible pump. Mas malakas naman siya, ginagamit ko siya sa 75 gallon dati. So bumili ako, which is malakas naman, sobrang lakas niya. So as in yung flow niya is sobrang lakas, and then kaya naglagay ako dito ng pang control. Ito, naglagay ako ng, ito kasi yung connected doon sa may submersible pump, then naglagay ako ng parang pampabalik niya ng tubig na valve. Yan, para yung kalahati ng tubig aakyat, yung kalahati ibabalik niya kasi matutuyuan to sa sobrang lakas ng pump kahit sobrang hina na ng switch nun. And then ang nangyari naman is nasira siya, parang wala pang 1 linggo nasira yung submersible na yun. So ito siya. So ito, napakalakas sa 75 gallon daw to ginagamit. So nung una okay naman siya. Kaso dahil second hand nga, ayun, nabungi. Ayan o, pansin nyo. So hindi ko alam kung makakabili ako nung propeller na para sa ganito. Kasi pwede pa naman to, nabali lang yung mga propeller niya, yung LC. So yun, kaya nasira ito. So bale, bumalik tayo dun sa ito. Lagay muna ako ng pangsamantalang filter, na top filter ulit, para lang masuplayan yung oxygen ng aquarium natin at saka yung paglinis dahil nga nasira yung pump. And then itong lumang, yung una kong nabiling submersible, nasa labas na yan dati doon sa may pond, sa may rep tub. So kakabalik lang ulit niya, halos 3 days pa lang ata nung nilagay ko siya. 3 days pa lang. Kaya ayan, mahina na ulit yung return niya. Pero bumili naman tayo na itong panibago. So ito, kahapon lang namin ito nabili. 600, halos 600 na, 595. So ang lakas niya ay, patay nyo. So yan, 25 watts. Tapos yung flow max niya, Fmax, flow max is 1,200 liter per hour. And then yung height max niya ay 1.5 meters. So mas malakas siya dito. Ito kasi ay 24 watts lang. So yun, ito yung gagamit natin ngayon. Ilalagay natin sa tank para lumakas ulit yung return pump, at para gumanda yung daloy ng filtration natin sa under sump. And then tatanggalin ko na ulit ito after. So yun nga, kwento ko lang din nung sinwitch ko ito, yung pangalawa, so malakas na yung return niya. And then doon ako nagka-problema dahil nga nung nilipat ko yung mga medyas, yung mga porous ring, nabulabog yung mga beneficial bacteria. Nagkaroon tayo ng bacterial bloom. Actually, sinetup ko yon Wednesday nung umaga nung nakaraan, and then Wednesday ng hapon nagkaroon na ng mga pagbabago sa livestock ko. So bigla na lang hindi gumalaw yung mga snail, and then kinabukasan namatay. And then cloudy na yung tubig noon before pa.
Nung kinagabihan nun, nung Wednesday, cloudy na, and then kinabukasan namatay na yung mga snails. And then nagka-problema rin ako sa mga, ayan, mga corals. Nag-shrink na sila. So almost 1 week na yan, pati yung anemone. So yung anemone 1 week na yung nakaganyan lang, nakashrink sila lahat. So hindi pa sila nagbo-bloom ulit since. Pero nagpa-check na ako nun, nung last Wednesday din nagpa-check ako. Ang result ay mataas nga yung ammonia dahil nga nagkaroon tayo ng ammonia spike sa bacterial bloom. And then bumaba yung alkalinity, kaya bumili tayo ng pang dose. Yan, alkalinity. So nag-dose ako ng daily na 5 ml. Pero kulang pa rin, nagpa-test ako kahapon. Kulang pa. Kailangan ko pa ituloy siya ng mga ilang araw pa. So yun, ngayon sasalpa ko na dito yung panibagong filter na nabili. Itong kakabili lang namin kahapon. Pero nabuksan ko na to actually. O ayan, ang tatak niya ay Jix Aquarium Submersible Pump. Yan, ito yung brand niya. Jix 3.5. Itaas na 500. So ito, sure na tayo rito na pang matagalan to dahil brand new ito. Hindi kagaya ng mga nauna nating binili. Puro kasi second hand yan. Pati yung nandun, second hand yun. Bale, pag naikabit ko to, bala ko yung lumang submersible pump na yon ay doon ko ilalagay sa aking 5 gallon. Lalagyan ko na rin siya ng undersump filtration na 2.5 para mas gumanda naman yung filtration niya, mas ma-upgrade. So ayan, 25 watts siya. So ayan, marami siyang panglagay dito para connected doon. So ito, kung gusto niyo lagyan ng bubbles, kung para sa fresh water, pero hindi siya advisable sa salt water para may bula. Yan, pwede nyo ikabit itong hose. And then ito naman kung direct lang sa tubo. Yan. Kaso ito saktong-sakto sa tubo. Kasya siya. Pero ang gagamitin ko ay ito dahil ito ay may control. Yan, may pihitan siya, may adjust. May adjust natin kung sobrang lakas, pwede nating hinaan. As bukod pa dun sa may control valve na nandun. So dalawa na yung control valve natin. And then ang maganda pa dito, may kasama siyang ito, anong nakalimutan ko tawag dito, nozzle na para sa return pump naman, para magkaroon tayo ng magandang return ng tubig sa taas. So ayan, ayusin ko muna to dahil hindi kumakasya itong pipe dito. Yan, medyo malaki. So initan ko muna to para kumasya dito. So ayan, nakakasa na yung sa taas na return natin. Ito, nailagay ko na rin. Ayan, medyo lumuwag lang sa ilalim kasi nainitan pala tong kanina, kaya lumiit. So ito, puputulan ko pa ito dahil masyado itong mahaba para dun sa ilalim. So pagkaputol ka to, pakita ko na sa inyo pagka nailagay natin dun sa ating undersump. So ayan, naikabit ko na yung submersible. And then sumakto naman siya. Hindi ko lang nalagyan ng teflon kasi masikip na pala kanina pag may teflon. So ngayon papaganahin na natin to, and then observe natin kung may mga leak. Then pag may leak siya, tayo gagawa ng action. So ito na yung return flow niya, nandito. So yan, bali kasi sukat ko pala nakagilid dyan dito. So ayan, sasaksak na natin to para malaman natin kung okay ba siya. So ayan, pansin nyo to, binabalik niya yung tubig dito, yung hinihigop niya. So bakit niya binabalik? Kasi nakabukas pa to, nakasagad. So ngayon doon sa taas, wala pang lumalabas na tubig. Yan. May bahagya pa na lumalabas konti. So para ano natin to, mapaakit natin yung tubig, kailangan isara natin to ng bahagya. So kaya siya mayroong valve dito. So ayan, mukhang kakapusin naman sila. Kailangan ulit natin kontrolin to, ibubukas natin. Napasobra yung pagsara ko kanina. So ayan, baba na yung tubig, pansinin nyo. So napasobra kanina yung pagka ano ko na to sa valve. So kailangan kasi i-maintain natin yan na hindi matuyuan tong submersible, kasi pag natuyuan yan, mag-overheat, then lulobo yung loob, hindi na makakaikot. So yun yung mga
nangyari dahil sa mga pump ko natutuyuan. So para hindi siya matuyuan, kailangan kontrolado yung pagsara natin dito sa return niya para hindi siya matuyuan. So ayan, mukhang okay naman. Ayan, mahina yung return niya pala. So ayusin ko muna siya and then i-record ko lang ulit mamaya. So yun, medyo na-control ko na yung timpla na itong control valve. Hindi na sobrang hina ng buga dito, hindi rin sobrang lakas, sakto lang. So kanina nung hininaan ko, nung binukas ko yung control valve na yun, nung sinara ko pala, sobrang lakas nung balik niya dito, and then ayan, muntik na umapaw kanina. Hindi pala kaya na tong overflow ko suportahan yung ganong kalakas na sump. So kaya na halos umapaw na to, and then lumagpas na dyan sa may taas nyan ng overflow. So yun kasi ang disadvantage lang ng ganito, di siya ganong kalakas para suportahan yung malalakas na sump, unlike dun sa may butas yung tank na kahit malakas yung balik, malakas lang din yung ibababa niyang tubig. So kaya ang ginagawa ko is kailangan mabalance yung lakas nito, yung lakas nung higop, kailangan mabawasan natin sa pamamagitan ng ganito pagbabalik ng tubig. Pero yan, mas malakas na to kumpara dun sa kanina. So siguro okay na tong gantong timpla, kasi pagka sinara ko pa to, mas lumalakas yung sa taas, sobrang lakas naman, which is halos umapaw na yung sa tank. So yan lang muna siguro sa ngayon. Sana nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak na maglagay rin ng under sump. So yan, pero i-enhance ko pa to, aralin ko pa yung ibang pangmaraan. Isipan ko rin kung maglalagay pa ako ng isa pang overflow, pero siguro okay na rin to. So ayun, maraming salamat sa panonood. Palike naman at subscribe din kung di pa kayo nakasubscribe sa ating page. Maraming salamat sa panonood at God bless. Yeah.